In this video mga kapadyak, meron tayong i-unbox na item. Sobrang tagal na nito dito sa akin. Hindi ko pa nabigyan ng oras i-unbox. Kaya ngayon, unbox na natin. Balit pa na sako eh. Yun no? Kita niyo ba? Kuser. Power your way. Meron tayo dito mga kapadyak na wheel set. Galing directly from Kuser. Nagpadala sila sa atin ng wheel set. Unbox lang muna natin ngayon. Check natin. Ang model nito ay CX1800. Yun no? Wala na. Wala naman ito. Check natin. Para makita natin. Spare na spokes and nipples. Spacer sa cassette. Straight pull. Tapos may marking dito. Ang marking niya ay pa-star. Pag natin mamawala. 4 na spoke and nipples. Rear wheel set. Ito. Madaling bunutin yung cap. Yung bearing kita. Sealed cartridge bearing. Smooth. Okay. Wala namang problema sa pagkaka-align. Labas na rin muna natin itong isa. Ano naman yung pangharap? Sealed cartridge bearing. Nice. Check ko yung tension ng spokes niya. Consistent. Pare-pareho. May isa lang na naiiba konti. Pero nasa acceptable range pa rin. May isang spoke lang na iba. Yung basa. Pero lahat doon sa isang side pare-pareho. Pasado. Sa kabilang side niya, may isa lang din na naiiba. Pero the rest, halos pare-pareho. Pero hindi pa rin naman, acceptable range naman. Kaya, ang problema yun. Rear wheel. Non-drive side, may dalawa na naiiba ng basa, pero the rest, pare-pareho. Drive side, pare-pareho. Galing. Okay na yun. Pasipat naman natin, naka-align naman siya na maayos. Spoke tension, balancing yung spoke tension. Dito sa spoke tension meter ko, ang diferensya lang nung naiibang spoke, isa o dalawang guhit lang. Which is acceptable naman, kasi ino lang yun. Majority is pare-pareho siya ng spoke tension. Which is importante yan para sa tibay ng wheelset. Etong wheelset na to, ito yung pang gravel bike specific na wheelset ni Kuser. CX1800 yung model name. Yung hub spacing nito is pwedeng pang QR. Wala lang kasamang QR na conversion kit. Pero pwede mo siya ma-convert sa QR or pwede rin out of the box. Pwede mong piliin yung QR specific. Pero ito, ang hub spacing nito is 100 by 12 dito sa harap, 142 by 12 dito sa likod. Siyempre, non-boost. Ganun naman usually kapag mga gravel bike or mga road bike na naka-through axle. Sa through axle na pangharap, 12mm, yung taba ng axle na kasya dito. Tsaka yung mga fork kasi na nag-a-accept ng 12mm na axle. Maliit lang din yung space doon na sinasakyan nitong dulo ng hub. Kaya kung gravel bike yung frame mo, na-experience ko na before, nag-convert ako ng 100 by 15 na front hub para maging 100 by 12. Sobrang hassle kasi kailangan kong paliitin yung outer diameter nitong dulo ng hub na sumasakay mismo dun sa fork para magkasya lang. Pero ito, sakto na to. Kung yung fork mo is 100 by 12, wala ka ng problema. Salpak na agad yan. Ito is galing China pa to. Dumating naman sa atin ng maayos. Wala naman naging issue. Hindi naman nasira yung box. Yung item, walang problema. Dumating ng walang damage. Ito yung model name niya, CX1800. Kuser logo andito, nakalagay. 4-dimensional drilling, tubeless ready, precision hand built. So hand built to, kaya okay yan, hindi machine built. Kuser logo andito. Yun lang. May pre-installed na rin na tubeless tape. Kung mag-i-inner tube ka, okay lang din na gamitin yan. Pero kung tubeless, yun, wala ka nang poproblemahin. Tutusukin mo na lang dito para maglagay ng tubeless tire valve. Wala lang kasama yung package, pero makakabili ka naman ng murang ganun. Casino lang yan. Maganda yung pagkakalagay ng tape niya. Walang bula. Ako pa naman, walang pasensya magpalapat ng ganitong tape. Kahit may bula, okay lang. Pero ito, sobrang swabe. Pagkakalagay nila. Walang bula, lapat na lapat. Mounting para sa disc brake is center lock. Yan, common sa Shimano. Mga center lock na rotors. 28 holes. Harap likod. Bali, 28 spokes yung ginamit na straight pull. Siyempre, less spokes, mas magaan. Doon na sila gumagamit ng mga straight pull na spokes. Sa application na gravel bike, swak lang yun. Or sa road, kahit konti lang yung spokes. Ito yung ulo ng spokes. Yan, pastar. May pastar na marking. Ewan ko lang kung anong brand ng spokes to yung pastar yung marking. Pero yan, straight siya. Walang bend. Hindi yung usual na J-bend dito. Straight pull. Ganun yung gamit sa mga ganyang klaseng hubs. Ganyan style ng hubs. Yung axle na pasok dito, 12mm. Ang non-boost na hub spacing, which is yun yung common sa mga gravel bike and road bike na throw axle. Dito sa harap, ganun din, 12mm yung pasok. Yung 15mm kasi pang MTB na yun. Tapos yung taba nito, swak lang sa mga fork na pang gravel bike and road bike na throw axle. Ito naman yung usual na specs doon. Yung mga pang 100 by 12mm na front hub. Ito,
Yan na, plug and play na yan. Prehab body is Hyperglide or pang Shimano. HG na prehab body. Dito sa harap, dalawa yung sealed na cartridge bearing. Yan, kabilaan. May ganyan na bearing. 6902 yung bearing code na itong nasa harap. Dito naman sa likod, 4 to. Dalawa sa pinakang hub body, dalawa din dito sa pre-hub body. Kaya naging 4. Medyo malabo na yung mata ko pero parang 6802 yung andito sa may pre-hub body. O sa mismong hub, 6902 din. Common naman yung ganong size na sealed cartridge bearing. Napakadali maghanap kung need mo magpalit. Napakadali lang din i-access. Kung need mo paggrasahan, binubunot lang itong end cap. Yung hub may marking na Cruiser 450. Parang ginaya sa DT Swiss yung style ng hubs Pero malalaman natin pag nakita natin yung mechanism sa loob nitong rear hub. Website ng Cruiser, cruiser.net, nandun. Ayan yung code ng pre-hub body. Maganda kasi sa Cruiser, nakakabili ng end cap, nakakabili ng pre-hub body. Kaya hindi ka problema maghanap ng swak. Napakadali lang din tanggalin ng pre-hub, bunot lang din. Binabawi ko yung sinabi ko kanina na ginaya siya sa DT Swiss. Hindi kasi pull mechanism siya. Hindi siya yung magnet type or spring type na ratchet. Pull type siya. May spacer ring doon. Yung may grasa na din. Kulay pula yung ginamit na grasa. 6 poles, 3 teeth. Same dun sa usual na makikita natin sa mga Cruiser na MTB hubs. So, siguro di nila binago kasi tried and tested na nila. Bali yung design na lang ng outer, yung iniba. Pino. At parang malabubuyog yung tunog ng ganyang setup. Sa akin, hindi importante yung tunog ng hub. Pero sa iba kasi, yun yung nagiging consideration nila para bilhin. Ako kasi, alam ko na kung ano yung magiging tunog depende dun sa mechanism na ginamit ng hub dun sa pre-hub nila. Halos pare-pareho lang din naman. Dito sa gamit nito, 6 poles, 3 teeth. Bali yung mga poles, may ngipin na 3 pa. So, talagang pino yung tunog nito. Pero, yung tunog na yan, may iba pa yan. Kapag may gulong na, kapag nakakabit na sa bike, mababago pa. Pero ganyan siya. Pino. Ganyan yung tunog niya. Pwede pa tatahimik pa nga yun. Medyo malakas ngayon kasi hindi siya nakakabit. Pero tatahimik pa yan. Yung tunog, byproduct lang talaga yan nung pagkakadesign ng hub. Ang maganda din dito sa 6 poles 3 teeth. Yung engagement niya maganda. Hindi ka mabibitin sa engagement. Kasi kagat-kagat siya. Hindi mo na rin halos mararamdaman yung delay niya sa pagkagat. Yun yung maganda. Check natin yung timbang. Front wheel set, 850 grams. Pang likod na wheel set, 920 grams. In total, pa-flash ko na lang sa screen. Not bad na rin. Hindi na rin ganun kabigat kung tutuusin para sa isang aluminum na wheel set. May hindi pala ako nasabi na specs. Kung ano yung rim width niya. Outer niya, nasa 25 mm. Yung inner niya, nasa 20. Tapos, syempre, hook siya. Hindi yung maganda. Ito pala. Andito pala yung aking caliper. Inner niya ay 20. Outer niya ay 24. Yung ganun sukat, swak na swak lang yun para sa mga gravel tires. Kung sa MTB, para sa akin manipis pag sa MTB. Kung sa gravel bike, gravel tires gagamitin, sweet spot na. Sakto-sakto na yun. Ito is galing directly kay Cruiser. Pinapatesting sa akin pero baka ipatry ko na lang to sa tropa paggamit ko sa kanya. Tapos, singa natin ng feedback pagka nagamit. May prospect na ako na pwedeng mag-testing nito na talagang mabubugbog na to. Abangan nyo na lang din. Gagawin natin ng follow-up na review. Etong Cruiser gravel wheel set. Di ko lang sure kung yung pero yung dating CX na hubs, mas sobrang taba nung ganito. Pero mas maliit na ngayon. Yun noong tanda ko dati noon 12 din nabili ho ng tropa. Pero ang laki ng ganito yung dati. Kaya may ibang frames na hindi kinakasyan. Buti pinaliit na nila ngayon. Ayos. 6902 yun. Malaking bearing. Mas matagal tumatanas. Wala nga lang siyang grasa. Pero madali lang naman yan lagyan. Para yung water protector lang. May kasama ng spokes din extra. Ayos. Wala. Apat. As usual, malutong na tunog. Uy! Rated H, 6 volts, sulit. 6902 din, ayos. Upgraded na rin pala ito kung tutuusin. Ganda. So, wide enough na rin para sa gravel. Ganda. Sulit na. Tubeless na. Ito, pre-installed na ho ito. Ayos Very forward thinking para kay Cruiser. Wala pa bubbles kung ako yan Madami sana to. Ayos, ang ganda. Tapos 11 speed ready na rin ho siya para sa cob. Kung manually ho susukatin, dapat mas mahaba siya ng 1.8. Pero assuming na gravel wheel to, mukha namang na rin 11 speed ready din. Ayos, ganda. Sulit. 20mm ang inner. Yun ang tanda ko sa nabasa dito. May kasama ho siyang valve. Wala pa. Wala. Yung tape. At least yung tape okay na. Kakabit na lang yung valve.
Sulit. Tapos may extra pa siyang spokes na ilang piraso? Apat. Oh, use. Although maliit lang ang chance na mabali ito. Tapos from the factory, check natin alignment. Yan, goods din naman. Tension. Check ka tension na. Okay nga. Okay rin. Pantay-pantay. Ayos. Yun lang naman ang ano natin, yung sa walang grasa. Ano. Minsan ay meron, minsan wala. Pero mas maganda talaga din nadagdagan to. For waterproof pa, ano lang, waterproofing. Kasi yun, dali niyang hilahin. Maganda din ang tolerance yun. Mas maganda tolerance. Ayun, sulit. So, highly recommended din to, although tetestingin pa natin. Directly galing to kay Cruiser. Dito sa atin, hindi ko alam kung kanginong bike shop merong stock nito. Pero nakita ko to, meron sa Shopee, sa Lazada. Links lalagay ko dyan sa description. Yung price, ipa-flash ko na lang din sa screen kasi nag-iiba-iba din. Sa price point nito, sulit na din kasi yung hubs, pag bibili mo ng bukod, yung rims, yung spokes, tapos yung labor pa para buuin, baka mas mapamahal ka pa. At least ito, yung specs niya, saktong-sakto na. Plug and play, gagamitin mo na lang. Kung naghanap kayo ng budget wheelset, pang gravel bike, CX, or road bike, pwede rin naman ito. Baka makonsider nyo tong Cruiser CX 1800. Nakalagay dito, road bicycle wheel, pero pang gravel, walang problema. CX or gravel bike, kasi pwede mo siyang malagyan naman ng malapad na tire swak pa rin naman yun. Compatible pa rin. 28H, 28 holes, ayun yung butas. Kung ilan din yung spokes na pasok. 4D drilling alloy, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin pag sinabing 4D drilling. Sa karaniwan, basta ano lang eh. Basta may lapatan na spokes, wala siyang anggulo na ganito. Eh ito, meron na siya. So, kung saan siya dapat nakatutok, yung butas niya, doon din nakatutok yung spokes. So, less tension nga naman, less bending para sa spoke. So, less chance na maputol. Although, already, sa gantong design, very less likely na maputulang ka ng rayos. May ganun pa pala na ngayon. Kaanggulo siya. Sabi nila. So, sa ganito, kung need nyo rebuild, i-aanggulo din. Kasi ganun din sa rim. May butas siya na pangkanan lang, pangkaliwa. Kumbaga, mabusisi siyang i-set up. Pero once na ma-set up na, ano na siya, very ideal. Kumbaga, less likely na may mag-fail talaga sa kanya. Tolerance maganda rin. Ayun, goods na goods. Same lang din sa front. Same lang din. Ganda. 700C. Tapos magaan na rin siya para sa tipo niya ng wheelset. Kasi tanda ako dati, first one, nasa 2.1. Ito, good na balance din. Kasi, yun nga, para medyo climbing set din siya. Tsaka hindi masyadong matigas. Pag medyo deep section kasi, matigas yun. Eh, kailangan ng compliance pag more on gravel roads. So, nakikita ko din naman kung bakit nila ginawang 20mm lang tong height niya. Yung goods din. Excited na. Mamaya, buo to. Alloy 6061, yun yung material na ginamit para dun sa rims. Yung spoke naman, HT. High tensile siguro ibig sabihin ng HT. Stainless steel. Yung material. Brass nipple yung ginamit. So, yung hub 450, ito yung model ng hub. Cruiser 450. Center lock, yung mounting ng disc brake rotor, 120 HD. Ito karaniwan yung parang engagement or clicks. Basta, ganyan yung code nila HD. So, 120. Axle and built-in size, may option ka kung QR, through axle, pang harap likod, and 135 para sa QR na likod ganyan. Tapos, through axle kasi yan dito sa atin. Spray hub body, HG or XD. Pwede rin sa SRAM na XD drive. Size 700C. Mukhang walang option para sa 650B. 700 lang. Color, BK. Black siguro yan. GY, gray siguro, hindi decals. So, ibig sabihin, meron decals na all black, na hindi ganyan gray. So, kung gusto mo stealth, pwedeng yun yung piliin mo. Quick unboxing lang mga kapadyak. Links, check lang sa description. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak. Kung meron para sa inyo nakagantong wheelset, pa-comment na lang sa baba, share nyo yung experience and review nyo para makita rin ng iba natin mga kapadyak.